Change is inevitable. Hindi. There are so many situations in life na minsan kailangan mong subukan ang iba't ibang mga bagay. At dumarating minsan na yung pagbabago ay nakabubuti. Higit sa lahat, minsan mas nagiging mabuti ka. To be happy is a decision to make. Bawat sitwasyon ay isang desisyon, pero seeking true happiness is an inside job. Sabi nga, in today's busy world, it can be difficult to keep a positive outlook unless we keep our focus on the one who holds the world in His hands. And it is Jesus, the author of life. So, bawat desisyon ay merong kapalit o kalakip na situations na maaaring ikasaya mo o ikalungkot mo. The ultimate blessings, peace, and satisfaction that come from living under the authority of God. Dapat talagang very prayerful ka. Lagi kang in constant communion with God. Para sa bawat change, sa bawat pangangailangan na ikaw ay magdidesisyon, the Lord will lead you into a better or blessed decisions in life. Bawat isa na merong inaalagaan, ikaw ay ahente ng pagbabago. Yung gusto ng Panginoon na kanyang gagawin, hindi yung gusto natin na gagawin natin sa ating buhay. Always fix your eyes on Jesus. All of us who are handling responsibilities, if we are not growing, we are not useful anymore. But we need change. Positive ang outlook. I can make it. I know that the Lord will help me. Hindi ako pababayaan ni Lord. Lalo na kung ito'y kanyang plano para sa akin. Yung laman ng puso. Be sure to know about your heart's desire. Bakit? A change or disturbance of environment most often are caused by human influences. Hindi ka na nagiging masaya sa kapaligiran mo. You need a change of environment. Pray. In 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Hindi na Let's pray for all our brothers and sisters, our friends na hindi pa maayos. Let's continue to pray. Let's continue to love them. But wag ka makipag-associate. Kailangan mong isakripisyo ang mismong sarili mo for the sake of your relationship with God, for the sake of other people, for the sake of your ministry, for the sake of the family of God, for the sake of the growth of the ministry. Proverbs 12:26. The righteous choose their friends carefully. Wala ka na magagawa. You chose to follow Christ, then you have to choose your friends carefully. Dinesisyonan mo yan eh. That's the part of your decision to follow Christ. Change begins at the end of your routinary activity and outside of your comfort zone. If you are just doing the things on a weekly basis, na pag ganun-ganun ka lang, 1 year ka na, 2 years ka na, 7th year anniversary, 8th year anniversary, 9th year anniversary, 15th year anniversary, puro anniversary. Kahit ikaw lang mag-isa, pwede kang lumago, dumami. Paramihin mo ang iyong sarili. Improvement must be in place every day. Explore the undiscovered mystery of life in Christ. Friends, let us always fix our eyes on Jesus, and He will lead us to a lot of change to be like Him.
to be like Jesus. Ang grasya ng Panginoon, ang kaputihan ng Diyos, ang ating dapat pinagsasalu-saluhan. It's time na merong ganitong gawain. We have to rejoice because the Spirit of God is with us. Patuloy na dapat maraming baguhin araw-araw sa buhay. Ito alam na natin lahat ito, no? Sabi sa Matthew 23:11, the greatness among you will be your servant, no? Kung sino yung pinakadakila sa bawat isa sa atin, yun yung dapat na naglilingkod, no? Hindi pinaglilingkuran. Pantay-pantay lang tayo lahat. Walang mataas, walang mababa. Pero kung hindi mo naintindihan ang hirap na pinagdaanan ng Diyos para iligtas ka, iligtas ako, iligtas tayong lahat, baka hindi mo naintindihan ang iyong pananampalataya kung bakit ka nanunood ngayon sa gabing ito. Okay lang, walang makarecognize sa ginagawa mo. Nakikita naman ng Diyos kung anong ginagawa mo. Ang iyong pagtitiis sa paglilingkod ay pagpapakita ng lalim ng iyong pagmamahal sa Diyos. Hindi naman tayo panghabang buhay nandito eh. Hindi naman tayo habang buhay magtitiis. Meron ding gloria. Meron ding kaligtasan na nag-aantay sa atin. So, serve the Lord with a heart full of devotion. Do not be lazy. Nakakapagod bang gumawa ng mabuting bagay? My dear brothers in Christ, running away from doing the will of God will just make our life difficult. No? Gawin natin yung kalooban niya kung paano tayo maging masaya sa paglilingkod natin, paano tayo magiging masaya sa pagtrato sa mga taong hindi nagbabalik doon sa maganda nating ginagawa. Easy and convenient life is a bad teacher. Ang buhay, hindi convenient. Meron tayong struggles every day. Adversity, darkness, and dryness are very good teachers. Doon makikita yung strength ng bawat isa sa atin na magpatuloy. Pero nanatili kang matatag, nanatili ka sa presensya ng ating Panginoon din, you're good. Sabi niya, the closer you get to God, the greater the sorrow. Gusto nating mapunta sa langit. Gusto nating makasama ang Diyos. Di ba? Normal yun. Kaya nga, nakakalungkot yung mga gera na nangyayari ngayon, mga patayan na nangyayari ngayon. So, wala kang magawa, kundi ipagdasal na lang. Amen? At ikaw, sa maliit mong kaparaanan, tuloy-tuloy ka sa paghahasik ng mabuting balita. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. While embracing Christ in your humanity, you are embracing Christ in His humanity. Diba? So dapat malinaw sa atin na ginagaya lang natin si Kristo higit kanino man. Okay? If you open your heart to God, you will experience wonder beyond your comprehension. Si Lord ang nagbigay sa amin nito. Dahil sumunod ako sa Diyos. So lahat ng success natin sa buhay, lahat ng mga achievements natin sa buhay, grasya ng Diyos yun dahil sumunod tayo sa Diyos. Sabi ko, huwag mong hayaan na yung pagiging mabuti mong tao ay maapektuhan ng ibang tao na hindi gumagawa sa iyo ng mabuti. Amen? Nakita niyo? Pararangalan tayo ng Ama. My Father will honor the one who serves me. Sabi niyan, serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. No, na excited ka lagi sa opportunity. Ano man ang role mo. No? Pero na-excite ka kasi ginagawa mo naman para kay Lord. Magiging masaya ka.
Papunta ka pa lang, kumakanta ka na. Di ba? Papunta ka pa lang, kahit na alam mo, gagabihin ka pa uwi, masaya ka pa rin. Kasi gagawin mo naman bilang pasasalamat sa Diyos. Hindi ka man i-recognize ng tao. Sigurado yon. Lagi kang pagpapalain ng Diyos. Huwag niyong pahirapan ang sarili niyo. Mahalin niyo yung sarili niyo. Maging masaya lang sa paglilingkod, saan ka man naglilingkod.